Universidad ng Santo Tomas ay isang kilalang paaralan dito sa Pilipinas na pinamumunuan ng mga praling Kastila. Karitig nito ang iba't ibang paaralan tulad ng Ateneo, San Juan de Letran at Eskwela Munisipal. Madali mong malalaman kung saan nag-aaral ang bawat mag-aaral ayon sa kanilang pisikal na kaanyuan. Ang mga mag-aaral sa Ateneo ay nakadamit Europeo at matuling lumakad. Ang mga mag-aaral ng San Juan de Letran ay nakabihis Pilipino at kaunti ang dalang aklat dito. Sa eskwela munisipal, ang mga estudyante roon ay puro kababaihan lamang. Bitbit ang kanilang libro, kasunod ang kanilang mga alila. Tulad ng ibang paaralan, ang mga mag-aaral ng Universidad ng Santo Tomas ay maayos manapmit at basto ng daladala sa halip na libro. May isang estudyante sa Universidad ng Santo Tomas na nagngangalang Placido Penitente. Ayoko na dito! Gusto ko nang huminto ng pag-aaral! Subali tayo ni inay! Anak, ako'y nakikiusap sa iyo na huwag mo nang ituloy ang plano mong pagtitigil sa pag-aaral. Ikaw ay nasa ika-4 na taon na. Sayang naman kung ngayon patitigil. Anak, ako ay labis na nakikiusap sa iyo. Hula mo namang para sa iyo ang lahat ng ito. Nagmamahal ang iyong ina. Ole, Penitente. Aba, Pelais, ikaw pala. Kamusta ang iyong naging bakasyon, Penitente? Ayun, umuwi ako sa probinsya. Ikaw naman, kamusta? Masayang masaya. Inimbita ako ng kura na magpunta sa Tiani at magbakasyon sa kanila. Kilala mo siya, si Padre Gamora. Alam mo bang marami kaming dalagang hinarana? At alam mo bang may hinarana kami isang dalaga? Napakaganda niya. Pero alam mo ba kung sino siya? Kasintahan daw ni Basilio. Pero kahit na may muka at katawang panromansa, ay tatanga-tanga. May malaki raw kasing kaso ang pamilya. Huwag mo na itong ipamalita. Alam mo bang hinarap ni Padre Gamora ang dalawang binatang gusto mangharana sa kanya? Hoy! Maganda ang labanan. Putok ang kilay ng dalawang napagbuntalan. Babanggayin ba naman nila ang kura and hindi sila uubra? Teka, Placido. Anong ginawa niyo kahapon? Walang klase kahapon ah. Kamakalawa. Webes ka makalawa, di ba? Hangal talaga ako. Noong Martes. Kaarawan ng profesor noong Martes. Nagdala nga kami ng orkestra eh. May mga dala pa kaming mga bulaklak. Naku, nakalimutan ko. Tinanong niya ba ako? Hindi ko alam. Ngunit binigyan namin siya ng listahan ng mga nagpunta sa kanila. Noong Lunes. Aba, unang araw yun ng klase. Tinawag niya kami isa-isa. Nagbigay pa nga siya ng takdang aralin tungkol sa salamin eh. Tignan mo ito. Ito nga pala ang libro. Kailangan daw memoryahin mula sa paina 2 hanggang 15. Bayaan mo na ang takdang aralin. Tayo na magdiapitsyido. Alam mo ba, kahit na 2 lamang ang liban sa klase, ay hindi titigil ang klase. Na binubuo ng 150 mag-aaral. At ayoko rin masayang paghihirap ng aking ina para lamang ako'y makapag-aral ng medisina. Oo nga pala.
Nakalimutan ko nga palang sabihin sa iyo, Placido, na naatasan ako mangilak para sa isang proyekto. Ha? Mangilak sa isang proyekto? Anong proyekto? Para sa isang estatwang bato ni Padre Baltasar na isang Dominico. Nakiusap ang mga pare na sana raw ay mag-abulay ang mga kakilala ko. O ito ang 3 piso. Salamat, Placido. Hayaan mo at una kong ililista ang pangalan mo. Halika na, tayo na pumasok. Hay nako, pagkagandang-gandang binibini. Siya si Tadeo, ang mag-aaral na nagsasakit-sakitan, wag lang makapasok at magsaulo. Ngunit kahit na ganon, nakakapasa pa rin siya kahit wala sa eskwela. Kaibigan! Oh, Tadeo, kamusta? Mabuti. Nga pala, may klase ba tayo mamaya? Oo naman. Pakisabi nga lang sa profesor na may sakit ako. Paalam. Placido, maaari ko meron yan dito. Sige, ito. Sige, salamat. Mauna na ako. Penitente, lagdan mo ito. Anong dokumentong iyan? Basta lumagda ka na. Pasensya na kaibigan. Hindi ko lalagdaan yan hanggat hindi ko pa nababasa. Testa ito laban kay Makaraig at sa iba pang gusto magtatag ng akademya, kaya lumagda ka na. Mamaya na kaibigan, sapagkat mahuli na ako sa klase. Paalam.